1 hanggang sumusunod. Sahin po natin, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ng napakaraming tao at paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinis ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sa kanilang mga bangka. Sumakay siya, isa sa mga ito, na pag-aari ni Simon. Hiniling niya ito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Amen. Verse 4. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ang lambat, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, nakahuli sila ng maraming isda, kaya nga't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Verse 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Amen. Nang makita iyon ni Simon Pedro na siya'y lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nagilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayunman sinabi ni Santiago, si Juan at si anak ni Zebedeo, ang nakasosyo ni Simon, sinabi ni Jesus kay si Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong hulihin." Nang maitabi nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nilang lahat at sumunod kay Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, we pray for the spirit of expectancy. Amen. Naniniwala kami na mayroon kang gagawin, may mensahe kang sasabihin sa amin personal, at yung Rhema word na mararamdaman po namin at maranasan namin sa umagang ito. Itago mo po kami, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagdalaw ng Banal na Espiritu. Salamat sa pagkilos sa aming worshiping, O God. At naniniwala kami, Lord, ang bawat isa'y pinuspos mo, biniyayaan mo at dinalaw mo. Salamat po, tunay na itago mo yung abang lingkod at ikaw po mahayag sa kanyang buhay, hindi ang kanyang sarili. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin, pinararagalan sapagkat ikaw'y dakila at makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Sige po. Kapag po Sunday, ang topic po natin, ang tema po natin ay series po ng Encounter. Ngayon po, alam ko maraming beses natin napapakinggan ng message na ito at alam ko may bagong atake ang Diyos para sa atin. May bagong mensahe ang Diyos para sa akin. Yung topic po natin na pag-uusapan sa umagang ito, when Jesus met the first four disciple. Nang makita ni Jesus yung apat na una niyang mga disipulo. So kung makikita natin last week, Jesus met the Samaritan woman. And second, Jesus met Zacchaeus and the tax collectors. Ngayon naman po, nakita ng Panginoon yung apat niyang disciple. Ngayon pag-uusap, ano po ba yung main verse natin ngayon? Ano ba yung verse for today natin? Sabi doon ano yung verse natin for today? Sa Lucas chapter 5 verse 10b, "Huwag kang matakot, mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." So yun yung memory verse natin. Naniniwala ako sa umagang ito, may babaguhin ng estado ang Diyos sa buhay natin. Amen. May pagbabagong gagawin ng sa atin. Amen. Mayroong transformation na gagawin ng Diyos sa bawat isa. Kung sila Pedro, dating mangingisda, tinawag ng Lord para mamalakayan ng tao. Ako naniniwala sa umagang ito at bawat isa sa atin, may bagong revelation ng Diyos sa atin. May bagong mensaheng ibibigay ang Diyos sa. Pero sabi niya sa atin, "Huwag kang matakot, mula ngayon, mga tao na sa halip na isda ang iyong huhulihin." Ngayon, ano yung tema natin for today? Jesus meet us in our ordinary lives, transform our perspective, and call us to a purpose greater than to ourselves. May nakikita tayo para sa atin sarili, pero higit yung nakikita ng Diyos para sa atin. Amen. Amin ho ba doon? Naniniwala ho ba tayo doon?
na meron kang magandang plano, pero mas magandang plano ng Diyos sa atin. Meron kang binabalak na gawin, pero mas magandang balak gawin ng Diyos para sa atin. Amen? At sabi nga doon, tayo ay katatagpuin ng Diyos sa simpleng buhay natin at kayang baguhin ng Panginoon yung ating pananaw nang tawagin niya tayo, dadalhin niya tayo sa isang mas magandang pagkatawag. Amen? Ako naniniwala, bago ka tinawag ng Diyos, bago ka nakaupo ngayon sa upuan niyan, anak ka muna ng Diyos. Ako bago magpastor, naniniwala ako. Bago ako sumunod sa taguri ng Panginoon sa buhay ko, anak muna ako ng Diyos. At maganda ang calling ng Panginoon sa atin. Amen? The beauty of His calling. Sabi doon sa verse 1 to 3, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan na napakaraming tao at paglapit sa Kanya upang makinig na salita ng Diyos. Kung mapapansin po natin, si Jesus, kung saan siya nandoon, nandun din ang tao. So, meron siyang attractive po siya sa tao. Meron po siyang charisma sa mga tao. Kaya nga po papapansin mo talaga na talagang anointed siya. Sapagkat yung tao mismo ang lumalapit sa Kanya. Saan siya mapunta, nandoon ang tao sa paligid niya. So ang kagandahan nito, napupuno niya yung lugar. Ganon siya ka-anointed, ganon siya talaga ka-blessed, ganon talaga siya na nakikita yung kanyang karisma ng mga tao. Sabi doon sa verse 2, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. So makikita po natin, nagpipreach ang Panginoon wala sa setting ng church. Naniniwala kayo doon? Amen. Hindi church settings eh. Now, pasinin natin na mamaya natin pag-usapan church setting. So baka isa sa isang mga pag-aari ni Simon. Last Wednesday po, pinag-usapan natin about Peter. Yung kanyang, kalimutan na, yung kanyang biyenan. Tama po ba? At ang pinag-usapan natin sa Luke chapter 4. Kung mapapansin mo pumunta si Kristo sa bahay ng biyenan ni Pedro at pinagaling niya ito. Ngayon, para kay Peter, ordinary healing lang yun, okay lang yun, pero may purpose na pala si Lord. Amen. Naunawa natin. Amen. From chapter 4 na pinagaling ng Panginoon, yung biyanan ni Peter, sinundan siya ng Diyos sa chapter 5. Amen po ba? Amen. Ay, hindi ako naintindihan. Ulitin ko Mula doon sa bahay, makita mo kagad may purpose ang Lord kay Peter Mula sa chapter 4, pinuntahan na siya sa bahay at pinagaling yung kanyang biyanan. Kaso, hindi pa na-convince si Peter doon. Hindi pa naging konbinsido si Peter na sumunod sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Lord, pinersonal na siya. Sinundan siya kung saan siya nandoon. Ano yung bagay na kanyang pinagkakabisihan? Ano yung bagay na kanyang pinagkakaabalahan? Doon na siya mismo pinuntahan ng Panginoon. Amen. Okay, tuloy natin Nakita na sa dalawang bangka sa baybay, nilinisan ng mangingisda ang kanilang mga lambat at wala na sila sa kanilang bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Personal na talaga. Ang daming bangka doon. Bakit kay Simon pa? Kasi sinasadya ng Diyos. Amen. Kaya nga ang discipleship, hindi po yan aksidente. Yan ay sinasadya. Kaya kung gusto mo pong matuto, kung gusto mo pong mag-disciple, kailangan po yan sadyain. Amen. Kaya ang mga leaders po dito, pasensya na po kayo kung sinasadya po kayo. Sapagkat ang discipleship at ang calling, sinasadya po yan. Hindi po yan sino may gusto. Si Kristo nga gumawa na ng himala sa biyanan niya. Basahin natin yung ginawa ng Panginoon sa biyanan niya. Si Jesus ay, verse 4 chapter 4. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Una sa bahay, pero hindi pa na-convert. Amen. Amen. Pinuntahan sa bahay, pero hindi pa na-convert. Kasi meron pa siyang pinagkakaabalahan. Amen o ba doon? Amen. Kanina dito sa chapter 4, pinuntahan na siya saan? Sa kanyang sariling bahay. At gumawa na ang Diyos ng himala. Pero dahil na ang tao, kahit may himala dyan, pag busy yan, useless yun. Kaya ginawa ng Panginoon, pinersonal na siya. Pinuntahan siya sa sarili niyang trabaho. Doon sa kung saan siya busy,
kung saan marami siyang ginagawa, na kahit may miracle na sa buhay niya, may ginawa ng Panginoon, dahil nga busy siya, na hindi pa rin siya na-convert ng Diyos. Kaya ginawa ng Lord, pinuntahan siya kung saan siya busy. Ito na ngayon. Tuloy natin. Sabi dito, sa bawat pangyayari sa buhay natin, may plano si Lord. Naniniwala kayo doon? May plano ang Panginoon. Palapakan natin si Lord. Ngayon, yung pagtawag ng Panginoon kay Pedro, ay hindi po church settings. This is not a church settings. It is a place for a daily labor, weariness, and ordinary life. Pansinin mo yung mga mangingisda doon, pagod. Yung mga mangingisda doon, puyat. Yung mga mangingisda doon, hirap. Yung mga mangingisda doon, dismayado. Pero doon sila pinuntahan ng Diyos. Ako naniniwala, ano man ang sitwasyon mo ngayon, dadalawin ka ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo ngayon, pupuntahan ka ng Panginoon. Tanda mo, ang Diyos hindi lang nagpapakilala or ini-encounter tayo sa church. Kahit mismo sa sarili mo, trabaho, may gagawin ng Diyos. Amen o ba doon? Kasi iniisip natin, si Lord kumikilos lang sa loob ng simbahan. Iniisip natin, ang Diyos kumikilos lang sa loob lang ng church na ito. Kapag nagpi-prayer meeting tayo, kapag nag-worship lang tayo, no. Ang Diyos ay kumikilos din kahit nasa simpleng lugar. Kung saan ka busy, kung saan ka pagod, kung saan ka hirap, kung saan ka may problema, at kung saan ka dismayado, doon ka dadalawin ng ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Tandaan niyo po, hindi po malilimit ang kayang pagdalaw ng Diyos sa atin. Hindi malilimitahan ang pagdalo ng Panginoon sa buhay natin. Na kahit ikay nasa eskwelahan, kahit ikaw ay nasa trabaho, dadalaw at dadalaw ang Diyos sapagkat may plano sa iyo, pupuntahan ka niya kung saan ka nandoon. Amen po ba doon? Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Sabi dito, ano ang nangyayari kapag si Jesus ay pumapasok sa ating pang-araw-araw na gawain? Mga paikibaka at trabaho, ordinaryong buhay natin. Ano daw mangyayari sa tingin niyo? Ano kaya ang mangyayari kapag ang Diyos natin ay dumadalaw sa atin? Sa simpleng araw natin, pag nagsimula kang makipag-encounter sa ating Lord, yung ordinaryo mong buhay, gagawin ng Diyos na extraordinaryo, makikita mo yung full potentials. Amen? Ano sabi ng Panginoon kay Peter sa last part ng verse? Mula ngayon, hindi ka na mangingisda. Binagyan siya ng bagong trabaho. Nakikita kasi ng Diyos yung potential mo. Amen. Ho ba doon? Last week po, nagpe-praise and worship tayo. Habang natutugtog ako dyan, binadidinig akong boses. Sabi ko, bakit di kaya natin ito gamitin bilang backup? So, ginamit natin siya sa backup. So, makita naman natin, meron talagang boses. Amen. Kasi minsan ang tingin mo lang sa sarili mo, taga-upo lang ako dyan. Taga-palakpak lang ako dyan. Pero may purpose pala si Lord. Amen. Magagamit ka pala sa ministry. Yes. Tatayo ka rin pala dito isang araw. Amen. Tandaan niyo po, minsan tatawagin ka ng Diyos sa panibagong level ng iyong buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi nakikita ng Panginoon yung full potentials mo. Amen. Minsan di mo nakikita, mangingisda lang ako eh. Pag-uupo lang ako dito eh. Pero pag willing ka, may gagawin ng Lord sa iyo. Kaya ito sa mga may boses naman dyan. Amen? May boses yan. Pwede tayo magpagamit sa ministry. Amen? Gamit at paggamit. Ano yung lessons natin ngayon? Sabi dito, lessons number 1. Jesus encountered the disciple on their ordinary place. Inatag po ng Panginoon ang kanyang disipulo sa simpleng lugar. Yung busy lugar, yung pagod na pagod sila, hirap na hirap sila. Sabi sa verse 1 and 2, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nilinisan ng mangingisda ang kanilang lambat at wala na sila sa kanilang bangka. So pansinin mo, no? Kung saan sila busy, nandun kumilos ang Panginoon. Kung saan sila pagod, kung saan sila hirap, kung saan dismayado, pero nakita mo, gumagalaw ang Diyos eh. Kumikilos ang Panginoon.
Eh minsan wag natin pong limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin sasabihin na sa church lang kumikilos si Lord kahit sa bahay mo. Amen. Kagabi po nag-prayer meeting din kami. Buwaba kami lahat sa bahay. Sinabayan namin yung prayer meeting sa church. Nag-worship kami. So, hindi lang minsan sa loob ng church, kumikilos ang Lord eh. Amen. Kahit din sa bahay mo, kikilos din ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi mo kayang limitahan. Dito nga yung mga mangingisda, dinalaw ng Diyos. Yung mga pagod na mangingisda, yung puyat na mangingisda, yung walang huli magdamag, dinalaw ng Panginoon. Ako naniniwala sa buhay nyo ngayon, dadalawin kayo ng Diyos. Amen. Eh, Pastor, estudyante lang ako, dadalawin ka ng Diyos sa school. Amen. Kaya nga po, ako naniniwala ko na kaunti lang talaga ang hindi maliligtas. Marami ang maliligtas. Bakit? Kumikilos ang Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Yung asawa mo, hindi mo kasama, isang araw kakausapin ng Lord sa trabaho yan. Tama. Amen. Sino naniniwala doon? Taas ang kamay. Amen. Ako naniniwala ako doon. Sabi kasi nila, marami daw ang hindi maliligtas. Kasi marami daw papasok sa maluwag na pintuan at marami ang kaunti lang papasok sa makitid na pintuan. Pag ganun po yung mentality natin, ibig sabihin yung gospel ng Panginoon failure. Ako naniniwala, ang mabuting balita ng Panginoon, gaganda, kikilos at lumalawak. Amen? Amen. Amen ho ba doon? Amen. Ako naniniwala ng salita ng Diyos, lahat ng tao aabutin. Lahat ng bansa aabutin. Kaya nga po yung asawa mo na hindi mo kasama ngayon, yung anak mo na hindi mo kasama ngayon, pwedeng dalawin ng Diyos yan sa trabaho niya. Pwede siyang dalawin ng Lord sa eskwelahan niya. Amen? Amen. Sa lahat ng sitwasyon, kayang dumalaw ng Panginoon. Tama. Ito nga dinalaw sila kung saan sila nagtatrabaho. Hindi sila nakita sa bahay, hindi sila na-convert sa bahay. Anong ginawa ng Lord? Pinuntahan sila sa kanilang trabaho. Amen. Ako naniniwala, hindi papayag ang Diyos na hindi ka ma-convert. Tama. Amen. Amen. Kaya kung ikaw po isang nanay, yung asawa mo hindi pa converted, yung asawa mo hindi pa saved, huwag kang magsawang manalangin. Maniwala ka, dadalawin yan ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. The truth, God does not only meet us in spiritual moment or the church service. He meet us in our jobs, our homes, our weariness, and our empty efforts. Hindi ka lang dadalawin na Lord sa loob ng simbahan. Ako, napakaganda ng tingin ko sa nangyayari sa bansa natin. Kaya po yung mga lumalaban po sa mga tiwali, ipag-pray po natin. Idalangin po natin yung lumalaban sa mga mali. Kasi naniniwala ko kumikilos na ang Diyos sa bansang ito. At gumagalaw ang Panginoon sa barangay, gumagalawan ang Diyos sa politika natin. Tandaan po natin, ang Diyos palaging mayroong kinalaman sa bansa natin. May ginagawa ang Diyos sa atin. At ang Diyos hindi lang dumadalaw sa loob ng church, hindi lang dumadalaw yung kapag may prayer meeting, dumadalaw ang Diyos kahit sa trabaho mo, kahit sa bahay mo, kahit pagod ka na, kahit hirap ka na, kahit wala na nangyari sa buhay mo, dadalawin ka ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Number 2, bibilisan natin, Jesus can use ordinary things. Kung kayang dalawin ng Lord yung mga simpleng lugar, kaya rin gamitin ng Diyos yung mga simpleng bagay. Amen. Amen. Ang sabi sa verse 3, sumakay siya sa isa sa mga itong sa pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang alin? Bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Yung bangka na tinatrabaho ni Peter, ginamit ng Diyos bilang platform para mag-preach. Amen. Amen. Naintindihan natin? Amen. Di ba yung simpleng bangka ni Pedro na ginagamit niyang pangisda, at nung hiniram niya ng Panginoon, simpleng bangka po hiniram ng Panginoon, sabi niya, pahiram naman ng bangka mo. O ito na. Tapos tumayo si Jesus dun sa bangka, simpleng bangka, pero ginamit ng Diyos para mag-preach. Amen. Kahit simpleng bagay sa buhay mo, sa bahay mo, kayang gamitin ng Diyos yan para mag-miracle ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.
Yung business mo, pwedeng gamitin ng Diyos yan. Amen. Amen? Amen. Pastor, maliit lang ito. Light lang ng tubo. Kayang gamitin ng Diyos yan. Amen. Walang maliit sa Panginoon. Amen. Huwag kang tumingin doon sa malalaking mga businessman. Tumingin ka rin, may magagawa ang malaking Diyos mo. Amen. Ito nga, simpleng bangka pero ginamit ng Diyos para mangaral. Peter's boat, an ordinary tool for work. Tama po ba? Amen. To use a platform for teachings. Simpleng bangka, pero binigay sa Panginoon, ginamit ng Diyos para magmensahe. Ako naniniwala yung buhay mo, simple lang. Pero kung yan ipapagamit mo sa Panginoon, magiging extraordinary ka. Amen? Palapakan natin si Jesus. Ako po simpleng tambay lang. Sa bahay namin, kung ano yung pwedeng trabaho, tinatrabaho ko. Hindi ko ini-expect na magiging pastors ako. Pero the moment na ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon, nakakatayo na ako sa inyo. Nakikilala na ako sa paligid dito. So makikita po natin, kapag ikaw po ay simpleng tao, pero pinagamit mo yung sarili mo sa Panginoon, yung simple na yan, gagamitin na magiging extraordinary. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. So sabi dito, hindi niya kailangang perpekto ang resources. Kailangan lang niya yung pusong handang tumugon. Hindi kailangan maganda yung ika nga, hindi mo kailangan mas magandang church mo para magamit sa Panginoon. Yung church, yung ating sound system may problema. Pero may problema man yung sound system, wala namang problema mga boses natin. Yes. Amen? Palapakan natin siya. So nakita natin yung paggalaw ng Panginoon. Amen. Na-highlight si Sister Malu dito kanina. Tama. Nawala yung mga backup niya. Siya ang nag-shine dito. Glory to God. Glory to God. Amen? Alam mo, nakarang araw pa yan eh. Sa'yo ko kalagpas. Kasi yung dami kong ginagawa. Pero nagpatuloy. Amen. Binigay yung sarili. Bahala ka na, Lord. Alam mo ba yung pag kumakanta nakatingin sa akin kasi niisip niya, Pastor, baka magkamali ako. Wala. Simpleng tao, Amen. pero kayang gamitin ng Lord. Amen? Minsan may natin na palapakan si Lord. Hindi mo kailangan maging perfecto. Tama. Amen? Amen. Ang kailangan mo lang may pusong handang tumugon. Kasi minsan may mga tao, brother, baka pwede ka nang maggamit. Ito ko, Pastor, busy ako. Kahit gaano ka kagaling, ang hinahanap ng Lord yung available. Pero pag available ka, hindi ka magaling, pagagalingin ka ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Kasi yung simpleng tao, yung simpleng lugar, kapag yan dinedicate mo sa Panginoon, magiging extraordinary. Amen. Amen. Pastor, hindi ako qualified. Hindi ako pwede. Sino nagsabi? Sino nagsabi na kailangan maging qualified siya para gamitin ng Lord? You do not need to be a perfect or qualified for God to use you. He will take your ordinary life, your skills, your limited resources, and use them for His glory. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang magpagamit sa Panginoon. Amen. Ano sabi po ng kasabihan? God doesn't not call qualified, but He qualified the call. Amen. Amen. Hindi siya tumatawag ng mga kwalipikadong tao. Tama. Ang tinatawag, yung lahat ng tinatawag niya, kina-qualified niya. Amen. Hindi niya tumatawag na magagaling, tumatawag siya ng mga taong simple at kanyang pinagagaling. Amen? Palapakan natin ang Lord. Ganyan kabuti ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Yung simpleng lugar, dadalawin ng Diyos yun. Yung simpleng bagay, gagamitin ng Diyos yun. Anong kailangan lang? Yung pusong handang tumugon. Amen. Si Cedric nga eh. Hindi talaga marunong mag-gitara yan. Pero willing siya tumugtog every Wednesday. Amen. Amen? Sorry, nagamit yung pangalan mo. Diba? Nakikita natin every Wednesday na talaga tumutugtog dito. Amen. Tandaan po natin, si Vince.
Nagagamit na rin sa pagtugtog. Minsan kinukorek pa ako, Pastor, mali yung tono natin. Hindi ako galit doon. Natutuwa ako kasi nagkakaroon siya ng improvement. Tama. Pero dati, simple ng kabataan nakaupo lang dyan. Dito yung simple ng kabataan na nakakalikot ng ganyan. Pero ngayon, dahil nga nagpagamit sa Panginoon, nakikita natin sa harapan tumutugtog na. Amen? Amen. Palapakan natin ng Diyos. Yung mga kabataan po natin. Mamaya may recognitions tayo. I-recognize natin yung mga kabataan natin na tumulong, napagod, na kahit gusto na mangurot, at kulit ng mga bata, pero dahil nga dinedicate yung kanilang sarili. Sabi ko nga sa isang kabataan, Pastor, sabi sa akin, Pastor, pwede ko ba kurutin sila? O kahit putos man lang. Sabi ko, nung bata ka, iyakin ka, pero hindi kita kinurot. Amen? So, ganyan din po sa atin, no? Tandaan po natin, lahat po, pag sumunod ka sa Panginoon, may gagawin ng Diyos. Tama. Amen. Pag sumunod ka sa Panginoon, yung ordinaryong buhay mo, magiging extraordinary. Kaya po, naniniwala ako dito may mga hidden talent na kailangan bungkalin na lang at makikita natin magagamit na sila ng Panginoon. Yes. Huwag mo sabihin na, Pastor, hindi ko kaya yan. Oo, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Amen. True. Oo, hindi ka magaling, pero pag binigay mo sa Lord, gagaling ka Tama. rin. Makikita natin mo. One at a time. May ginagawa nyo. God does not call the qualified. He qualified. Amen. Magamit lang. Kapag ikaw nagpagamit sa Lord, ibibuild up ka ng Panginoon. Tama yun. Hindi, kapag Kanya aayusin niya ang buhay mo kasi gusto niya maging perfect ka sa Kanyang kalooban. Lumapit ka sa Kanya as you are, pero matatapos ka nito extraordinary sapagkat ang Diyos ang nag-reformat, nag-ayos ng ating mga buhay. Amen? Amen. Pangatlo, mabilis lang tayo. Pangatlo, sinasanay ko kasi by June magkakaroon na tayo ng huddle ulit. So, pinibilisan ko lang. Okay, obedience bring, Blessings. ulitin natin, obedience bring, Blessings. naniniwala kayo doon? Amen. Salamat sa naniwala. Amen. Sabi sa verse 4 to 6, pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manguli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog po ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya at halos makulit ang kanilang mga lambat. Sumunod hindi. Sumunod. Sumunod. At ang tawag doon, pananampalataya. Alam niyo po, madali naman sumunod eh. Tama. Sabi ng Lord, ihagis mo yung lambat, madali namang ihagis eh. Amen. Amen. Ulitin ko ha. Pagkatapos siyang mangaral, sinabi niya kanino kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Madali hindi? Madali. Madali naman yun eh. Especially si Peter, mangingisda. Buong buhay ni Pedro, mangisda. Kaya yung maghagis ng lambat, napakadali. Kahit hindi pa nakatingin yan, kayang-kaya ni Pedro yan eh. Amen. Amen. Kasi buong buhay niya, alam niya paano mangisda. Pero may issue. Hindi yung maghagis yung mahirap eh. Ulitin ko madali yung maghagis ng lambat. Pero ang issue dito, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Madaling sumunod, kaso may experience na sila eh. Yung problema nila, kagabi pa, wala na silang huli. Madali lang maghagis ng lambat, pero ang issue doon, wala ngang isdang mahuhuli. Amen? Amen. Ganun kasi minsan tinitingnan kasi natin yung sitwasyon natin, hindi natin kaya. Ano yung command ng Panginoon? Jesus gives command. Every Sunday, ang daming challenge at command ng ating Lord sa pulpit. Ang tanong, may susunod kaya? May mag-a-accept ba ng challenge? Amen. 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 Totoo naman, every Sunday, china-challenge tayo eh. Tandaan nyo na nag-preach ang Panginoon doon sa bangka. After ng preaching, sinabi niya kay Peter, inutusan niya, ihagis mo yung lambat. So, ang tawag doon, command or challenge. So, challenge siya si Peter. Sabi niya, Peter, tapos na po tayo sa lesson.
Panahon na para sa praktikal. Praktikong na tayo ngayon. Yung mga nadinig nyo ngayon, gawin nyo na. Madali naman sumunod, kaso may experience si Peter, wala kang isda. Sumunod, sabi dito, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, umalaot kayo, ihulog nyo ang lambat upang manghuli. Madali lang yun. Pero dahil nga meron siyang experience na wala namang huli, wala namang isda magdamag, susunod ka ba? Yun eh. Parang lumalabas dito, Lord, ina-experience na namin yun eh. Wala talaga kaming nahuli. Ngayon, tuloy natin sabi dito, minsan sina-challenge ka ni Lord outside human understanding. Tama. Parang, ginawa ko na nga eh. Pero sabi ni Lord, gawin mo ulit. Ginawa ko na nga eh, pero kailangan mong sumunod. Tuloy natin ha. Sabi dito, madali lang naman sumunod, iniagis lang naman yung pala yung sa dagat yung nets, kaso wala nga talagang isda. Yun yung problema. Sumagot si Simon, magdamag po kaming nagpagod, ulit wala kaming nahuli. Ano nangyari? Faith often means obeying. Even we do not understand, even we are tired, even when it seems useless. Yung mahirap din. Yung mag-prayer meeting tayo, wala naman dadalo eh. Wala naman pupunta eh. Mag-prayer meeting ka pa rin. Amen. Amen. Meron pupunta o wala, sinabi may prayer meeting, pumunta ka pa rin. Amen. Pastor, tatlo lang kami dun eh. Susunod ka ba kahit tatlo lang? Amen. Susunod ka. Susunod ka. Tama. Alam niyo po, bago po ako mag-start sa church na ito, ang promise ko sa Lord, sabi ko, Lord, kahit isa lang ang makinig, magpapatuloy ako. Amen. Amen. Hindi naman ako binigo ng Diyos. Kahit papaano, may 5, Tama. may 4, ngayon 30 tayo mahigit. So yun para sa akin, isang biyaya ng Diyos yun eh. Amen. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Faith is often means obeying. Even we do not understand, even when we are tired, even when it seems useless. Sabi po doon sa Luke chapter 5 verse B, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nauli. Ngunit, sabi nyo nga, ay wala. Marunong ba kayo magbasa? Ulit. Ngunit, yan. Basa. Dahil sa sinabi mo, ang tawag doon sa salitang ngunit, faith. Amen. Pananampalataya yun. Ang tawag po doon sa faith and believing kahit hindi malinaw o kontra sa kanya, sa logic, still, he obey. Wala ngang isda eh. Pero dahil sumunod siya. Ang sumunod natin, the miracle of abundance. He caught so many fish, the nets began to break. Dahil sumunod siya, yung net nagsimulang bawasan. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Sabi ni Jesus, ihagis mo yung lambat. Sabi ni Peter, Lord, wala namang nangyari magdamag. Sabi ni Jesus, ipipraise ko lang oo, wala talaga. Kasi wala ako dun. Ngayon, gawin mo ito kasama ako. Amen. Amen? Amen. So, nung kasama niya si Peter dun sa lambat, inihagis sa bangka, inihagis niya yung lambat, meron ng huli. At hindi lang basta huli. Yung nahuli nila, halos masira yung kanilang nets. Basahin natin gayon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya nga't halos mapunin ang kanilang mga lambat. Grabe. Nagkaroon ng breaking ng nets sa dami ng kanilang lambat. Makinig po kayo. Ito ay hindi swerte. Ito'y God's provision. Sabi nyo nga, God's provision. ang sabi ni brother kanina. Ano sabi ni brother kanina? Nakita daw niya yung hawak niya na daw yung bill. Hawak yung bill. Hawak niya ang pin. Tapos pinag-pray niya, Lord, ikaw na pong bahala. Tama.
Amen. Tapos paggising niya, natulog siya, paggising niya, Ubos. ubus. Swerte ba yun? Hindi. Yun ay God's provisions. Palapakan natin si Lord. Amen? Wala yang swerte. Nasa pagsunod yan. Amen. Wala yung swerte mo ngayon, hindi. Sa pagsunod yan. Kapag ikaw ay sumunod, makikita mo yung provisions ng Lord. Kasi madalas kaya tayo nahihirapan sumunod. Kasi Lord, mababawasan ako. Especially kunyari sa giving, sample ko lang. O sa pagbibigay. Lord, pag nagbigay kasi ako, magkukulang ako. Mababawasan ako. Pero totoo lang ha. Yung mapagbigay, yun lagi may abundance. Yes. Amen? Yun ang di kinukulangan eh. Yun ang palaging meron. Amen. Pero yung mga maramot at kuripot, sila talaga yung kapos. Totoo. Sila talaga yung hirap. Bakit? Kasi umaasa sila doon sa hawak lang nila. Pero ang sabi ng Panginoon, sumunod ka, may gagawin. Amen. Wala sa swerte yan, nasa pagsunod. Ang hindi kayang makamit ng pagsisikap ng tao, agad na nagawa ni Jesus. Yung hindi kaya ng tao, pero nagawa ng Panginoon. Ako naniniwala ako doon. Sabi ni Peter, Lord, damag kaming walang huli. Pero sabi ni Jesus, ihulog mo. Wala pang magdamag. Yung isda na mismo ang lumapit mismo saan? Sa net. Seconds na eh. Papasin mo yan. Lord, ang dami pa namin paninda. Pero i-offer mo sa Lord, Lord, ikaw na po bahala dito. Yung customer ang lalapit sa'yo. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Ganun si Lord. Kasi minsan nagsastruggle tayo sa kaya nating gawin. Tama. Eh bakit hindi mo pauwaya yan? Ang tawag doon, pananampalataya. Amen. Amen? Yes. Kasi kung hindi na magpadala ang Diyos ng tao, ng customer, mauubos ba yan? Hindi. Hindi. Kahit sabi mo buy one, take one pa yan. Pag hindi ginusto ng Lord na magkaroon ka ng customer, wala kang customer. Amen. Pero kahit yan mataas ang presyo, pag ginusto ng Lord, mauubos yan. Amen? Palapakan natin ng Lord. Grabe si Lord. Maubos yung aesthetic ko. Naubos? Maubos yung ganito sa... Amen. Amen. Pansinin nyo sila, nangisda sila. Wala silang huli kasi hindi pinahintulot ng Diyos yun. Tama. Pero ngayon, dahil sumunod sila, ipinahintulot na ng Panginoon, kaya marami na sila huli. Kapag sinunod natin si Jesus, magpuprovide siya ng higit pa sa ating kayang isipin. Kung gusto mo, kaya niyong i-provide higit pa sa ating kayang, tama ba? Nagpuprovide siya higit pa sa kanya na kaya nating isipin. The more than enough. Sabi din pangatlo, His blessings are not just for us. They overflow to bless others. They had to work together to bring in the catch. Pansin mo yung marami na silang huli. Tinawayan nila yung katabing bangka. Tulungan nyo kami. Yung blessings mo, hindi yan para sa iyo lang. Share. Kailangan mo yan i-share. Amen. Pagpalagay na natin, nagdamot si Peter. Daming isda eh. Ano sabi ng Bible? Halos mapunit na yung lambat sa dami ng huli. Eh sabi ni Peter, atin lang to, tayo lang na nagpagal eh. Ako lang ang Christian dito, hindi sila Christians eh. So suluhin ko to. Eh sinabi na nga ng Bible, di ba? Halos mapunit na yung nets. At kailangan itong i-distribute para para hindi sila mapunitan. Kasi no, minsan, kapag napunit yung lambat, ano mangyayari? Makakawala yung isda. Kaya kailangan i-distribute yun para yung isda hindi na makawala. Tama. Ang problema kasi sa maramot at kuripot, sinosolo nila. Akala nila pag sinolo nila lang, sila lang makakasurvive. No, mawawala rin sa iyo yan. Nauna ba natin? Kaya minsan pag may panawagan ng church, ayoko magbigay dyan. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka magbigay, may magbibigay dyan. Ang problema, ikaw ang mawawalan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi ako natatakot. Hindi ka magbigay. Kasi naniniwala ko may gagamitin ng Lord eh. Amen. Ang problema, ikaw. Sino magbibigay sa iyo? Wala. Sabi nga ng Panginoon, His blessing are not just for us.
They overflow to bless other. Kaya ka binibless ng Lord para maging giver. Amen. Eh kaso hindi pwede, akin lang ito. Eh kung ginawa kaya ni Peter yun, sinulo niya yung isda, nasira na yung nets, nawala pa yung isda. Sino ang nawalan? Si Peter. Kaya may mga tao may reservation sa sarili, ayoko magpagamit sa church na yan. Okay lang, huwag ka magpagamit, may ibang gagamitin. Amen. Amen? Amen. Pero ikaw, sino gagamit sa'yo? Diablo. Bakit? Ayaw mo sa Diyos eh. Tama. Naunawan po ba natin? Amen. Nakuha po natin yung logic. Amen. Eh, Pastor, ayoko po. Busy ako, marami akong ginagawa. Okay lang yun. May iba naman na hindi busy. Pero ang tanong, sino nagagamit sa'yo? Iba gagamit sa Lord. Kaya this is my sympathy sa bawat isa. Huwag kang madamot sa sarili mo. Ibigay mo yan sa Lord. Yung ordinary life, gagamitin yan ng Diyos. Kaya kayo overflow ng Panginoon para ano? Para ano? Para maging blessing sa iyo. Eh kung sinulo ni Peter yun, tinago ni Peter yun, nasira na yung nets, nawala pa yung isda. Kaya ang gagandahan dito, sabi dito, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka. Walang mga isda yun eh. Oh. Gipit din yun eh, upang magpatulong. Kaya minsan yung blessings natin, ginagamit ng Lord yan para tulungan din tayo ng iba. Amen? Amen. So, lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano ba't halos dumubog ang mga ito? Grabe yung overflow. Biruin mo yung lambat nila mapuno na, halos napunit. Ngayon, nung isinare nila sa iba, pareho silang nag-duplicate. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi ka kakapusin. Tama po ba? Hindi ka pa rin gugutumin ng Diyos. Bakit ba nagbigay ka mo? May binanggit ba dito at naubusan sila Peter ng isda? Hindi. Ano sabi ng Bible? Nag-overflow pa rin. Dalawang bangka. Both. Yung binigyan mo, overflow. Ikaw na nagbigay, nag-overflow. So, ganun kabuti ang Panginoon. Amen. Hindi porkit nagbigay ka, nabawasan ka. Tama. Hindi porkit nag-share ka, nawalan ka. Actually, nung nagbigay ka at nag-share ka, pinuno ka pa rin ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi ko, huwag kang madamot. Sabi ko na nga ba. O, balik ulit tayo dito. Okay, tuloy natin. His abundance overflow, unity is important sa kingdom ng ating Lord. Sabihin nyo nga, kailangan natin pagkakasundo. Kailangan natin pagkakaisa. Kaya ka binibless para maging blessing sa iba. Sabi mo nga, kaya ka binibless sa ministry natin, hindi ito padabihan na nayambag, kundi pagtutulungan. Amen. Wala kayong nabanggit doon na nagmalaki si Peter. Oy, sinare ko lang yan Oy, ako nang bigay sa'yo, kaya kami utang na loob ka sa wala. Walang ganun. Sa ministry, kapag may ginawa ka, hindi mo ginawa sa tao yun. Ginawa mo yung kanino? Sa Panginoon. Palamakan natin ng Diyos. Kasi minsan, akala nung iba pag marami siya, binigay siya na yung special VIP. Tandaan mo po sa Diyos, kapag ikaw ay nagbigay, tumulong sa Panginoon, sa paningin niya, special ka. Amen. Hindi ito paramihan ng ambag, sa pagalingan. Hindi. Ito ay sa pagtutulungan. Tulungan tayo. Amen. Kasi akala kasi natin yung success ng isang simbahan kapag napupuno yung puwan. Ang success ng isang church kapag ang mga membro natatransform, Amen. nababago, naaayos sa kanilang mga buhay. Pang-apat, last natin to. Jesus called us to a new purpose. Tinawag ka ng Panginoon kasi may bago siya ngayon. Kaya minsan naghihimala ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin, kasi may bagong layunin ng Diyos sa atin. Okay, tuloy natin. Verse 10, gayon ni sinabi Santiago, Juan, at anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon,
Huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng isda ang iyong huhulihin. Pansinin mo, mula from fisherman, naging Fishers of men. fishers of men. Binago ng Lord yung kanyang posisyon. Binago ng Diyos yung kanyang buhay. So, from catching fish to catching people. Dati lambat ang inahalis niya. Dati lambat at isda ang hinuhuli niya. Ngayon, tao na. May bago na siyang purpose sa Lord. They are all like working for foods, profit and temporary things. Ano yung bagong buhay ni Peter? New life niya, working for God, leading people to salvation's eternal things. Dati, simpleng buhay lang siya. Magtatrabaho, kakain, matutulog. Ngayon may purpose na siya. At ang purpose niya, i-lead ang mga tao sa Panginoon at yung mga tao maligtas. Yun yung eternal things na gusto ng Lord sa kanya. Tatanungin ko po kayo ngayon. Gusto niyo ba mag-transform yung life natin? Amen. Na yung dati nakaupo ka ngayon dyan, tapos makikita ng iba na ginagamit ka na ng Lord sa ministry. Amen. Kausap. Amen! Now this is the great exchange. Kinuha ni Jesus ang ating makalupang pagpapagal at ibinigyan tayo, binigyan ito ng walang hanggang layunin. Amen. Kasi yung trabaho natin, mayroong hangganan yan eh. Pag nagkasakit ka, papalitan ka. Tama. Amen? Amen. Nag-aaral ka. Pag nagkasakit ka, hindi ka nag-graduate. Totoo naman yun eh. Tama. Lalo pag ang sakit, walo ka. Ay minsan yung kinakapitan natin mga bagay, contemporary talaga eh. Oh. Pero ang gusto ng Lord sa'yo, kapitan mo yung pag-internal, yung Amen. pagmatagalan. Amen. Pag ikaw naging pastor, habang buhay kang pastor. Amen. Totoo yan ha. Kahit ayaw mo na magpastor, basta tinawag ka ng Lord magpastor, hahabulin ka ng Diyos para magpastor. Kahit sa lugar ka dalhin ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Toki, nag-meeting kami last Tuesday, tumayo siya doon sa gitna ng mga pastors. In-encourage siya yung mga pastors na downs, yung mga pastors na umiiyak, yung mga pastors na problemado sa church. Ano sabi niya? Alam mo, mga kapatid ng kapastoran, simple lang. Ang pastor, kahit sandang ilagay ng Diyos, pastor pa rin yan. Amen. Kahit di yan suportahan ng mga membro, pastor pa rin yan. Amen. Yan ang palagi mong tatanda. Sapagkat ang pastor ay galing sa puso ng Diyos. Amen. Amen? Palapakan natin. Kaya nga, at ang hamon niya dito, sabi niya, kapag ang pastor minahal ng membro, mamahalin din ng Diyos sapagkat malapit ang pastor sa puso ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Following Jesus is not adding religion to your life. Pagsunod sa Panginoon, hindi yan dagdag ng religion sa buhay natin. It's making Him the center of your life. It means letting go of what you holds back and to pursue what lasts forever. Kasi alam ng Lord na hinahawakan mo ngayon, malulubog ka dyan. Amen. Amen. Alam ng Panginoon, Peter, yung bangkang hinahawakan mo, ay, salamat po. Alam ng Panginoon yung hinahawakan ni Pedro ng bangko, isang araw lulubog yan. Pero yung purpose na binigay ng Diyos kay Peter, panghabang buhay. Amen. Yung trabaho mo ngayon, panandalian lang yan. Yung trabaho mo ngayon, panandalian yan. Lahat po yan, panandalian. Pero yung calling ng Diyos sa'yo, yung pagkatawag ng Diyos sa'yo, yung encounter ng Panginoon sa'yo, forever yan. Panghabang buhay yan, hanggang eternity yan. Amen. Tandaan po natin, wala tayong ipagmamalaki at ipagyayabang sa Diyos. Achievement-wise, nothing. Incentive-wise, nothing. Promotions-wise, nothing. Kasi lahat yan ay temporal. Pero yung tao na tinawag ng Diyos at naglilingkod sa Panginoon, panghabang buhay yan. Kahit sa mudalin yan, hindi mawawala sa puso ng Diyos yan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Kanina kagabi habang ginagawa ko to. Bago ka tinawag ng Diyos upang maging fishers of man,
tandaan mo, ikaw ay naging anak muna ng Diyos. Amen. Anak ka muna ng Diyos. Bago ka ilagay ng Diyos sa isang calling, nung tinanggap mo siya, anak ka niya. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Para walang naniniwala. Amen. Nung habang iniisip ko yan, parang nagkaroon ng kurot sa puso ko na yun. Kasi pag pastors ka, iniisip mo lahat ng problema nasa iyo. Lahat ng pagsubok nasa iyo. Lahat ng pinagdaanan. Pero naisip ko, bago ko magpastor, anak muna ako ng Diyos eh. Amen. Katulad yun, nakaupo rin ako dyan, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Pero dahil nga binago ng Diyos yung aking pananaw, yung perspective ko, tumugon ako sa panuwagan ng Diyos, meron na akong calling. At ang calling ko magpastor. Amen. Pero bago yun, anak muna. Amen? Yung anak mo po ba, naging engineer? Ulitin ko pa. Yung anak niyo po ba naging engineer, naging lawyer? Hindi mo na anak yun? Anak ko pa rin yun. Nagbago lang siya ng profesyon. Pero still, anak ko pa din. Amen. Naunawa po natin. Kung naunawa nyo, dapat pumapalapak na kayo sa Panginoon. Nagbago ka lang ng profesyon, pero still anak ka pa din. At ako naniniwala, anumang pinagdadaanan mo ngayon, anak ka pa din ng Diyos. Ano yun? Palapakan natin ang Panginoon. Yes, may calling tayo sa Lord, pero bago yun, mahalaga ka sa Diyos dahil anak ka niya. Amen. Bitawag ka. Naglilingkod ka, nagsishare ka ng gospel, tumatayo ka, kumakanta ka, tumutugtog ka. Yes, nagagampanan mo lahat yan, pero kung kakalimutan, anak ka pa rin ng Diyos. Amen. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen. Yan ang kagandahan ng pagkatawag ng Diyos sa iyo. Hindi ka tinawag ng sanlibutan, ang Diyos ang tumawag sa iyo. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Meron ako ibibigay na verse. Ay, meron ako ipapakita na tao sa inyo. Sino siya? Si John Beloved. Si John, bago po maging super apostol, tandaan nyo si Apostol John, tinawag po yan bilang super apostol. Bakit? Siya kasi binigyan ng Diyos ng revelation. Yung pahayag, yung sa Bible natin, siya sumulat nun. Siya rin ang sumulat ng 1 John, 2 John, and 3 John. At yung revelation, sinulat na rin yan. Pero bago siya maging super duper apostol, isa muna siyang ganyan, nakahilig sa dibdib ng Panginoon. Isang tao na, isang apostol na makikita mo, ipasa sa lahat ng apostol, siya lang yung apostol na palaging nakadikit sa dibdib ng Panginoon. At habang nakadikit siya sa dibdib ng Lord, binigyan siya ng Lord ng revelations. Ako naniniwala sa umagang ito. Dati ganyan tayo eh. Pero nung nagkaroon ka na ng calling, napabayaan mo na yung intimacy. Oo, pastor ka nga. Oo, musicians ka nga. Oo nga, tumutugtog ka ng drums. Pero nakalimutan mo naman sana, minsan humiga ka rin naman ulit sa Panginoon. Amen. Amen. Minsan nagagamit ka mightily. Kumakanta ka dito, nagpipreach ka dito, sobrang busy mo na sa ministry. Pero sana minsan, huwag mo kalimutan na anak ka ng Diyos. Amen. At yung isang anak, nag-iintay yan ng yakap ng isang ama. Amen. At ang challenge ko sa umagang ito, sa tayong lahat ay anak ng Diyos. Amen. At sana huwag niyong kakalimutan na minsan, biga ka naman sa dibdib ng Panginoon. Na kahit marami ka ng narating, marami ka ng problema sa buhay, marami ka ng pinagdaanan, baon ka ngayon sa utang, baka nakalimutan mo kapatid, anak ka pa rin ng Diyos. At kailangan mo lang humiga sa dibdib ng Panginoon. Amen. Tayo po lahat dito ngayon.
Salamat po, Lord. Muli natin luwalatin ang Panginoon. Muli natin siyang balikan. Muli siya nating alalahanin. Oh, hallelujah. Lahat ng papuri ay sa'yo, hindi magbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa'yo lamang iaalay, awit nitong buhay. Pagsuluan, pagmamahal, sa'yo ibibigay. Luwalatin ka ngayon at kailanman. Dakilan mo ay walang hanggan. Buong hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Minsan pa, luwalhatin. Lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Lahat ng papuri ay sa iyo, hindi magbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Lahat ng buong iaalay natin ang ating kaluluwa at buong karangalan sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa'yo ibibigay. Luwalhatin ka. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Kadahilan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon. Noon hanggang ngayon. At sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Kadahilan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin. Luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin. Luwalhatin ka, Panginoon. Praise God, hallelujah. We worship you, God. Kahit marami ka pong pinagdaanan ngayon, ang pagsubok sa buhay, problema, bayarin, mga utang, kasakitan at karamdaman, huwag mong kakalimutan na anak ka rin ng Diyos. Lumapit ka sa Panginoon, ibalik mo ulit yung paghilig mo sa kanyang dibdib. Yakapin mo siya, kausapin mo siya, magkayo ng intimate relationship again. Ibalik mo ulit yung nawalang pag-ibig. Ano sabi niya sa Revelations? Ako'y may sama ng loob sa inyo sapagkat nakalimutan niyo na yung una niyong pagmamahal. At hinahamon ko po kayo sa umagang ito na ibalik natin muli yung pagmamahal ng Panginoon, yung pagmamahal natin sa Diyos. Alam natin ang Diyos ang unang nagmahal. At sana naman ibalik ulit yung pagmamahal mo sa Panginoon. Yung una mo siya nakilala, yung una mo siyang tinanggap sa buhay mo, pinatuloy mo sa pamilya mo, sa buhay mo. Father God, salamat po sa umagang ito. Tunay at ikay luwalhatiin ngayon at kailanman, sapagkat dakila at makapangyarihan sa lahat.
Pagpalain mo po kami, O Diyos. Muli mo kaming ibalik sa presensya mo. Amen. Muli mo kaming ibalik sa panahon kung saan mayakap kami sa iyo, Amen. nagsasabi kami ng problema at pinagdadaanan namin. Na kahit gaano kami kabisi ngayon, huwag namin kalimutan ang bumalik sa paanan sa harapan ng aming Amang nasa langit. Salamat po, Panginoon. I know the beauty of calling na bago mo kami tinawag, anak mo kami. At nagpapasalamat kami sa umagang ito na kami tinawag mo para maging anak mo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. At Amen. Natako po tayo sa ating pagkakalo. Itaas pa natin ang ating mga tithes and offering. Tayo po'y manalangin.